Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan magbibigay po tayo ng reaction video, no? Patungkol sa mga issue ng ating bansa, no? At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, PBBM tinapos si Dilima. Nako, nagwala na, Hontiveros gusto idiin si Duterte. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat Kabayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kabayan TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, no? Nagwala na nga po itong si former Senator Laila de Lima, no? Dito sa gentleman's agreement ni sinasabi, no, di umano na mayroong gentleman's agreement si PRRD sa China. So eto, nagwala po. Alam niyo naman pag pinag-uusapan ng mga Duterte, number one pong kritiko pag hindi po si Hontiveros, no, pag hindi po si Trillanes, at pag hindi po ang Makabayan Black, eto si former Senator Laila de Lima. Eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng komento, no, ang video ito. Eto na po. Nagwawala po si Dilima. Bakit po nagwawala? Dahil po dyan sa gentleman's agreement, no? Nakapokus kasi yung kampanya niya dyan. Nalito siya, kung may gentleman's agreement ba o wala. Ano ba talaga? Kaya nagwawala po si Dilima at dahil dyan, tinawag niyang Judas itong nagtatalo-talo na si Panelo at saka to si Roque. Usap po ngayon sa kasalukuyan. Ito po. Unahin muna natin to bakit po nagwawala si Dilima. Sabi ni Dilima, galit na galit. Mga Judas kayo! Mga Judas. Tinamaan ako, yung nakailag lang ako. Mga Judas! Gigil na gigil si Dilima. Ito po, basahin natin yung sinabi. 2 years after they left office. Dun pa lang po, Madam Dilima. Dating Senador Dilima. Tama yung sinabi nyo. 2 years after they left office. Wala na po dapat usapin. Kung may dapat kayong magalit dyan sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea, matalino po kayo. Hindi po kayo kasing talino ni Hontiveros. Alam nyo kaya nagagalit si Dilima. Alam niya yung ginagawa niya. Matalino siya, abogado siya, dati siyang DOJ secretary. Hindi ka po gagawing DOJ secretary nang wala kang alam sa batas. Matalino po ang lahat po ng DOJ secretary. Nilalahat po yan. Matatalino yan sa batas. Kaya alam niya po. Dyan pa lang, Madam Dilima, sabi mo, 2 years after they left office. Ibig sabihin, they left office na 2 years ago. Why? Why? Are you trying to blame, no? To put blame. Bakit po ninyo sinisisi yung mga tauhan ng gobyerno 2 years ago? Alam niyo naman pala Alam mo naman pala. Ito po, 2 years after they left office, the Duterte cabinet continues its tradition of disorganization, incompetence, and confusion. Alam mo, hindi ka nakukonfuse Hindi ka nakukonfuse. Alam mo po ang nangyayari. Sinabi mo nga, 2 years after they left office Ano po yung sinasabi niyong confusion? Si Risa Hontiveros, pwede po siya makonfuse. Pero kayo po, hindi po kayo makukonfuse. Alam po ninyo, no? Alam po ninyo na umalis na sila, wala na silang kapangyarihan dyan. Ano po inaangal nyo? Tuloy lang natin. Now, Panelo is saying there was never a gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. After Roque said there was, and that because BBM is not living to his secret agreement, the PH will lose a Ayungin, which is which, Dilima wrote on X, formerly known as Twitter. Yan po. Ang sinasabi po ni Dilima, no? Kaya siya nagagalit dahil napatiwala siya ni Roque na may gentleman's agreement. Pero alam naman ni Dilima, kahit na ano pong agreement, ang inenter, kung may inenter mang agreement, no? Pwede po yang i-rescind. At actually, ni-rescind po ng Pangulo ng Pilipinas. Ano po yung ni-rescind?
Pinawalang bisa ni Pangulong Marcos lahat ng kasunduan. Ito po ang sinabi, no, ni Pangulong Marcos. Siyempre mga kababayan, wala na pong visa kung meron man po, no? Kung meron man pong agreement between PRRD, former PRRD at Xi Jinping, mga karib natin, eh wala na po yun, no? Nang maupo si PBBM, malamang sa malamang, eh nakat na rin po yun, di ba? Kung meron man. Kasi hindi na po siyang presidente. Ha? O anong rinireklamo ngayon ni Dilima? Ay wala, mga karibin natin, dapat na po bang pagkatiwalaan, no? Ang mga sasabihin ni Dilima? Lalo na kung patungkol, no? Against sa mga Duterte. Eh alam naman po natin, nagigil po ito, no? Nakakapagtaka nga lang po mga karibin natin kung bakit po nakalaya ang isang drug convicted, di ba? 'Di ba sa batas walang hindi pwedeng makapagpiyansa, hindi pwedeng makalaya ang ganyang kaso. Pero bakit dito kay Dilima? O dapat yan po ang inaasikaso ni Dilima, 'di ba? At saka ito pa, bakit hindi mo tanungin si Trillanes, na kaalyado nyo, 'di ba? Oh, bakit hindi mo tanungin kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa WPS, di ba? Dilima. Wala siyang alam. Kaya pala nagkagulo Pilipinas eh. Ay, ituloy. Ituloy mo, maraming magagalit. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Wala siyang alam. Period. Ituloy mo. Galit yung mga trolls eh. Wala siyang alam. Period. Ang kulit mo. Ulitin natin ulit. Sabi po ng Pangulo, wala siyang alam na kasunduan, no? Sa pagitan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas at ng China. Ulitin ko lang sa inyong lahat, pati sa mga troll na nakikinig. Sa mga troll na, alam mo yun, yung hindi nagpapakita pero yung may mga tenga. Okay. So yan mga kababayan mismong si President BBM na. Yan, ang nagsabi na walang alam, no? Ibig sabihin, wala talaga gentleman's agreement or ano man yan, di ba? Between China and dating administrasyon. So bakit nagigil itong si Dilima, di ba? Kasi nga po parang nauto, no? Nauto ni Harry Roque itong si Dilima, kaya gigil siya ngayon. Wala siyang alam na may kasunduan ang mga nauna sa kanyang presidente ng Pilipinas, no? Kung mayroon man, nalusutan man siya. Kung mayroon mang kasunduan hinggil dyan sa pamimigay ng teritoryo ng Pilipinas, nire-rescind na niya. Pinapawalang bisa na niya. Ano yung sinasabi mo ngayon, Laila de Lima, na naguguluhan ka kay Roque at kay Panelo? Wala nang pakialam si Roque at Panelo sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Dahil kung may kasunduan man, wala na yan. Pinawalang bisa na yan ni Pangulong Marcos. Si Ontiveros, pwedeng maguluhan, Dilima. Huwag na tayong magbuluhan. No, parang ganito yan eh. Yung level natin, Dilima, alam na natin yan, no, na lahat na nangyari diyan kay Pangulong Marcos na. Oh, syempre yung level ni Ontiveros, nalilito pa yan si Ontiveros. Hindi ka naman dapat malito, alam mo eh, 'di ba? Parang ganito yan sa mga vlogger, 'di ba? Ako hindi nalilito, alam ko yan pero yung sila Jared, sila Maravillas at iba pa. Ayan nalilito pa yan. Kasi ang alam lang naman yung mga yan, babasa, tatawa. Kukubra. O kasi meron silang mga sponsor. Kayo minamasamahan nyo. Kukubra kasi may sponsor na yung padala ng pera, di ba?
Oh, yun yung kubra. Huwag niyo masamain. Si Maravillas kukubra kasi nagtinda ng pampapogi. Kayo talaga. Oo. Okay. Kaya ka nagagalit, ha? Kaya ka nagagalit, Dilima, dahil maganda na yung litanya nyo eh. Ha? May gentleman's agreement. Nakakabanat ka na eh. Binabanata mo na, lintik na gentleman's agreement. Yan ang nagpahirap sa atin. Nabibira mo si Duterte. Eh biglang nagsalita si Panelo. Walang gentleman's agreement. Back to zero na naman kayo. Napahiya ka ngayon kasi sinakyan nyo yung si Roque na may gentleman's agreement. Lahat ng banat mo kay Duterte, doon nakabatay sa gentleman's agreement. Eh sinabi ni Panelo, sabi ni Duterte, wala. Whatsoever. Walang gentleman's agreement whatsoever. Punta tayo rito kay Risa Ontiveros. Kaya ikaw, yung sinabi mong huda sila, naghuda sila sa'yo. Kasi maganda na yung atake mo eh. Lamang ka na lahat ng dyaryo eh. Di ba? Naghugas sila sa'yo. Naghudas. Hindi naghugas. Naghudas. Hudas sila sa'yo dahil yun na yung gusto mong paniwalaan. Ito po si Ontiveros. Paiimbestigahan daw ang Pangulo ng Pilipinas dahil ay dating Pangulo, si Pangulong Duterte. Dahil sa nag-enter siya sa agreement. Eh yun daw ay treasonous. Ito raw ay pagtataksil. Treason. Oh, ito po ang ginagawa ni Ontiveros. Siya po ay mag-iimbestiga sa non-existing na kasunduan. Wala pong kasunduan eh. Ano yung imbestigahan mong kasunduan? Eh siya rin naman, hindi rin naman tiyak kung may kasunduan eh. Kita mo mga pronouncement nito ni Ontiveros. Basahin ko lang sa inyo. Tiyak ba si Ontiveros na mayroong kasunduan? Hindi. Paano mo natiyak ba dong? Eh sabi niya eh. Hindi raw siya tiyak. O ayan no. Sabi ni Ontiveros oh. Mahina ang utak ko. Ay hindi. Hindi. Sorry. Mali ako ng basa. Hindi mo sinabi na mahina ang utak ko. Nasaan naman yun? Eh mga to. Nawawala. So yan mga kababayan, may nag-comment po kanina no, nung last video natin, last vlog, na sabi niya di umano eh, hindi nyo kayang siraan si Hontiveros. Yan ha. Yan Sir Badong ha, pinagsasabihan na tayo na hindi kayang siraan itong si Senator Risa Hontiveros. Ang tanong ko po wala namang sumisira kay Hontiveros. Baka sarili niya ang sinisiraan niya, mga karibin natin, di ba? Oh. Kasi hindi siya gumagawa ng mabuti eh. Ha? Nakikita na po na sinisira niya po yung sarili niya sa taong bayan, di ba? O sabihin yung sinisira ng mga vloggers yung Hontiveros, hindi po. Ha? Sinasabi lang po ng totoo, mga karibin natin. O hindi ba parang hukom na, no? Parang hindi ba parang judge na si Hontiveros kung umasta diyan sa Senado? O kayo po ang magsabi, di ba? Hindi ba siya na nga ang siya na ang nagrereklamo kay PRRD, di ba? Siya na rin ang mag-iimbestiga diyan sa Senado at siya na rin ang mag-judge. Hindi ba yan kasiraan sa kanya? Senador lang po siya. In aid of legislation, wala nga pong nagagawang batas sa bawat investigasyon na ginagawa nila dyan sa Senado. Nako. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para isalam po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan. Maraming salamat po.